Ang sabi po sa akin ni Angelo, na-outbalance po siya, tapos na-ide niya po yung kamay niya. Doon na po nag-is yung kamay niya. Sige lang ha. Titiisin mo ang sakit. Hindi ko naman. Hindi ka na lang kaya. Gusto ko nang dalhin siya sa maghihilot bago dalhin sa doktor para ma-align po muna yung nag-is yung sa kamay niya. Kumutakot. Saan takot kung may babalik? Kwento po sa akin ni Angelo, nung hinawakan daw po ni Kuya Ero yung kamay niya para may tumunog na buto, Bilis lang. O, bakit? Hindi ko kayo na ano eh. Yan. Okay. Asay nangis? Oh. Asay nangis mo? Parang Wait lang ha. Huwag mong gagawin. sobrang bilib po ako kay Kuya Ero kasi mabilis niya pong naayos yung letter S ng kamay ng anak ko. Meron akong ginagamit na ice therapy gel. Hapos lang ito na pagmamahal. Pinahit ko lang siya. Unti-unti siyang umuunat hanggang sa naging diretso. Hindi ko rin po yung pinabayad. Hindi ko rin siningil. Hapos na yan pagmamahal. Kahit po dinala ko si Angelo sa pilot at gusto ko din po siyang ipa-check up sa ortho para masiguradong okay siya at walang fracture yung buto. Usually, kung dadalhin kasi sa mga traditional healer, manghihilot, they do with experience. May napagpasahan yan ng mga tradition nila. Ang nangyayari, ihihilot, minsan namamaga. Yung sanang nabali lang na maaaring maitulak lang or isemento, pinahilot, it could become more complicated. But we would go with science. The best treatment is splint it. Ilalagay na nakapwesto lang po siya na pwedeng cardboard nga lang, ipagtabi dun sa area na injured and immobilize. Huwag gagalawin. Naunawaan ko sila, hindi natin lahat sila masisisi. Kasi maraming albularyo, maraming maghihilos. Hindi naman nakapag-aral, hindi naman na-evaluate. Parang naimana lang ng magulang. Yung amin pong certificate of traditional hilot, accredited siya ni BTAC at ni DOH.